So, good day. So, we have a project na creating login form, registration form, and yun lang. Pero may confirmation password. So let's start on creating our project on PF102. So, create a new project. So, as you can see, naka-default na language natin dito is Visual Basic, which is yung, siya naman talaga yung gagamitin natin. So, let's leave it there. So, and then, isa pang gagamitin natin itong .NET framework. So, let's say yung name ng project natin is PF102 Act 1. So, nabisihin activity 1 pa lang ito kasi activity 2 kasi meron tayong isa. So, let's create, then create. Yung Visual Studio, not now, okay. So, wait lang po natin kasi medyo matagal. So, there are two forms na gagawin natin, which is the registration, login, tsaka three forms ba, or let's make it, sige, let's say to dalawa lang muna. So, first, mag-configure muna tayo ng database connection para sa mahirap muna tayo. So, first, open natin si SAM. Start. Then, while may ko na dito, so, mag-create lang tayo ng new database. Then, let's say PF102, PF102_db. Then, create. Then, after creating that database, so, mag-create naman tayo ng table, which is, let's say, just say users. Okay, and then, 3. Kasi ID lang yung add natin sa. So, let's say, add ID, username, password. Partial yung buong na username at password. So, net 11, 200, 200. So, sa ID po natin is naka-auto-increment at primary key. So, save naman natin siya. Okay, so ito yung name ng database natin, PF102_db. So, now, let's go back here. And then, mag-create tayo ng module para sa natin, yun nga, database connection. So, for easier na connection sa database, I supposed to suggest na i-download nyo yung mysql.data.dll or connector /.net na tayo. So, madali lang naman siya. Then, click OK. Tapos, then project ulit. Then, add module for the code of our database. So, module 1. Okay. Let's leave it there na module 1 na lang yung name. Then, dito na tayo mag-start. So, first of all, i-include na muna natin, import na muna natin si, wait lang, ba't ganito? Mahirap pag walang keyboard. So, imports MySQL, MySQL.data.MySQL client. So, after importing this, so, create tayo ng const or quotes or something like string. So, and then make it a public. Let's say, public constraint. And ito yung mag-hold ng natin ng query. I don't know if query was the right term. Query sa connection sa database. So, MySQL connection, QL connection. So, after that, magpa-public ulit tayo ng public CM. Okay, tapos as MySQL command. So, yan. After that, try na natin mag-try and catch. Try and catch. So, inside the try is yung database connection. So,
let's say sub connection. So, yun. Sub connection ay try catch. Okay. So, let's say the constraint equals new MySQL connection, siyempre. 9 is QL connection, tapos pag nag-enter siya. MySQL connection din yung query. So, or yung connection. So, first is the local host, which is holds as the server. Balang din. Kahit ano naman, server is equals to local host. And then, yung database natin, or database name natin, si DB name. Okay, si DB name is equals to nalala ko na. df102 underscore db. And then yung user natin o username, let's say root. Kasi ito naman yung default. Then yung password is walang gamit na password. So, is paste d. Dapat naman tayo. Paste d equals, yan, none. So, after that, try to open this. So, one string dot open. And then, dito, pagka, kunwari itong try na to is parang successfully connected tayo sa database. So, i-output natin. So, maglalagay tayo ng message box. So, message box. MSG box. Tapos, the message inside that message box. Malamang. So, let's say connected successfully. Else, copy na lang natin to. Else connection field. Say connection field. Long spell pa ako ng field ko. Malat yan. So, server, localhost, db name, if102, paste d. Okay, ito. Saan na tayo? Control S. Tapos, balikan muna natin si from 1. Tapos, right click natin just to para mag-run lang ng checking if we connected on the database. So, let's say connection, sumobra. Connection, then try na run it. So, na mag-run. Tagal. Okay. So, yun. Connection field. So, check muna natin. Let's say, connection field siya. Lagay tayo ng message para malaman natin kung ano yung problema. And next that message. Para i-message niya din yung problema. Bakit kaya mag-connect. Connection field option not supported parameter db name. So, sa may db name daw, db name. Let's say database. Baka may mga to. Predefined. Ayun. So, tama. I think may mga predefined siya. Parameters ng mga to. Pero bakit sa PSD? May PSD ako ayos naman. So, let's not think about that anymore. Okay, so after that is gagawa na tayo ng designs. So, mag-start muna tayo sa login or login ba register. Sige, sa login muna. So, say label. We need this label. And then the component, because the components of login forms where we label user name of this. So, syempre, pag may label, ano po yung nirepresent ng label na yan? The text box. Wow. This. Okay, another one.
masin na matamad. Visual basic daw pero hard. So, level 1 gonna be username. Yan na, huwag na tayo mag-design para mabilis. Ayan, level 2 gonna be the password. Password. Okay, next is the registration form. Hindi, parang kulang. Oo, gagi. Log in tuloy po. Putik na yan. Button. And then yung text is gonna be login. Wow. Yo. So, I think ito lang muna. Tutuloy ko na lang mamaya. Kasi may klase pa po kami. Thank you. Bye-bye. So, let's continue our designing in login form. So, form 1 na lang yung nakalagay ko. So, ano yung next button? So, this button is gonna be pagka-click, madidiretso sa form 2, which is the register. So, ulitin na muna natin yung text. Register. Okay. And then yung name, let's say, txt. Say btn register. Tapos, ano ba? Ano sa module, it says, kailangan may close. Kung na mistaken, sabi may close dito. So, lagay ulit tayo ng button. Then, put natin here. Okay, let's say close. So, ito muna. So, btn close. Okay. Tapos, say close. Okay. And then, tsaka pala itong mga kailangan natin palitan ng txt. Importante po ito para sa txt username. Okay, tapos siyempre let's say txt password txt txt password. So yung mga button ko dito is kailangan din talaga btn login, then yung is btn register. Btn close. Okay. So after po nito is didiretso na tayo sa sinagawa natin yung database connection. So sa logic na lang sa pag-login. Pero okay. So here is our database connection and so let's just say lagay tayo ng comment. Logic on logging in. Checking if there's a match in the database. Okay, so yung logic dito is let's just try na lang ulit para dito ako mas na first open lang natin si MySQL code natin, which is that open. There you go. Tapos dim query. Ito po yung logic. Query as string. Tapos yung connection is say select
Oh, it's supposed to be string select all. Oops, nangyari yun. So, select, nangyari dito. Okay. Select all from yung table name natin which is the, ano ulit yun? TBL again. TBL login. Where, kasi dito po yung, ano, yung i-check niya kung yung in-input ng user is may match sa may table natin. So, where at username equals at username and yung password. So, dapat po kahit pag yung username is tama pero mali yung password, mali dito. So, gagamit tayo ng logical operator na and password is equals to password. So, that's it. So, try na po natin i-execute through, let's say, ilagay natin siya sa command, oops, command is equals to new, ito po yung default na ano, pagkuha sa MySQL command, oops, lang yung nagkaroon. Then yung connection which is query. So yung query po natin is naka-store sa query. So sa may command. Ito. Mali. Mas mali. Ay, may SQL ko pala. Sorry. MySQL con. There you go. And then next is the command that parameters there's that add with default po ito na ano na codes add with value tapos syempre yung username which is ito in muna yung ilalagay natin coded siya so add username and then yung variable or yung username mismo na may stored sa at username so ano nilagay natin sa name nito txt at username so let's say txt at oops nangyari txt at txt ay mali wala palang mat 20 sorry txt user name and dahil stored siya sa may text box so that text must be that text okay so ganun din sa may sa may password so i-copy na lang natin to Control C tapos Control so papalitan na lang po natin is ito let's say password and then txt password save natin okay so ang next is anong next ang next ay Dito is, ano na ba? Checking sa tables. Okay. So, let's say, create tayo ng variable dim count as integer. Yun. So, dim count as integer. Lagay tayo ng value na default which is 0. Tapos, gagawa tayo ng loop na if
or condition, wait lang, isipin ko ano. If, basta kung hinahanap siyang nag-watch sa table, sa data sa table, then says login successfully. So, look, wait lang, mag-research na ako saglit. While look. So, parang ganito siya. While, tapos, i-read niya sa may ano, table if may nag-match yung read or reader that read. Tapos, if may nag-match, mag-i-increment tayo ng plus equals. Mag-i-increment tayo ng 1 kay count. And then, and while. Tapos, if equals to 1, or parang kumbaga kung may nag-match is dadagdagan ng isa. So, ang value na ni count is 1. So, kapag 1, if value equals 1. If count equals, tama ba itong ano, syntax ko? Syntax ko ng if. Wait lang. I think mali. So, try natin smoother if count equals 1. Then, in message niya is login successfully. So, message box, and then login successfully, or say login successfully, and then message box that login successfully. Tapos, so, isi-show nyo yung ano, yung message box na login successfully. So, tapos, pag nag-login successfully, anong mangyayari? So, sinabi ko kanina ano, na gagawa ng 3 forms, which is the login, register. So, yung pangatlo is parang yung dashboard na, kumbaga yung, pag yung user is nag-login then login successfully. Kumbaga, siya na yung index. So, mamaya gagawa tayo ng form 3. So, form 3, that's show. After login successfully, form 3, that's show. Form, leader mo si form. Form 3, that show. So, as you can see, ano, so, as you can see, ano, may red light sa, ano, sa may baba ni form 3 kasi it kind of error kasi wala pa po tayong form 3. Ang ginagawa pa lang natin is yung form 1 which is lalagayin. So, para mawala yung error niyan, let's go create another ano, form. Okay, so form 2 yung pangalawa, and then after that form 2 is siyempre may form 3 which is yung needed natin. Okay, so andito na si form 2, so create ulit tayo. So ayan, form 3. Then add. Then wait lang po natin. So ayan, may form 3 tayo. Then balik tayo sa module, sa form 1. Ito. So as you can see, wala na yung red line sa baba. Okay. So susunod is hindi pa natin na-show yung ano, yung user or password incorrect. So how to do that? Gonna research again kasi nalilito pa rin talaga ako. So yun. So kita ko lang sa may ano, sa may module na may kailangan pa ng ano, confirmation or kumbaga yung ano, logic na pagka may user na or username or password na na-save na ganun, it can show ano,
username and password duplicated, parang ganun. So, ito, nakalimutan ko muna. Dapat mag-hide muna yung current form. So, me.hide. Me.hide. Okay, so yan, kapag may na-duplicate na username o password, so let's say else if count is greater than 1 or sumobra sa isa, then say then enter natin message box ulit. Copy ko na lang to, ang hirap mag-type sa message box that show, let's say username or password duplicated. And then, pagka ni isa walang tumama, so else message box that show else username and password, or username or password is incorrect, and save. Tapos try muna natin siyang i-run. I think may kulang pa yung function sa mga buttons. Wait lang. So, yung errors naman. Pero mamarali. Connected to the database successfully. So, let's say, wala pa po akong account doon. So, na lang muna. Then, click login. So, yun. Wala pa pong function login kasi hindi ko pa nagagawan. So, close na muna natin. Then, stop muna natin. Ba't nandito? Ay, mali. Gagi. Buti na nakita ko. So, dapat ito is under siya nito. So, try. Tapos yung catch exception is parang nag-check ng error. So, ba't nandito? Control C, dapat nasa baba siya ng and if, ganun. And backspace, Control V. Then, din yung ilalagay natin dito is yung mga errors. Let's say, message, or MSD box, MSD box. And then, let's say, ax.message. Yan ang isa para kunwari pagka may error malalaman natin. So, susunod is yung function ng buttons. So, let's continue with the button function. So, unahin na muna natin ito si close na button para closing the app. So, easy lang naman to si close button. So, me.close, tapos after the user click that button, then it automatically close. So, sa BTN register is madali lang din lang naman. So, let's say form 2. Form 2 is nandun si register form natin. So, form2.show. Yun lang, form2.show. Tapos, after mag-show ni form 2, me.hide para mag-hide na si form 1. Yan. So, yan lang po yung natin, yung login form natin. So, after the user clicks the login button, so, quick recap lang. After the user click the login button, so, automatic na yung SQL connection. Tapos, these conditions or logics ang gagawin niya. So, first is i-translate na muna yung username at password from the text box. Tapos, i-store niya sa username at username at password. So, first is, babasahin niya yung table sa may database na kapag na may nag-match, magka-count siya plus 1, depende sa kung ilan yung nag-match. So, kung may nag-match na isa, and then the message box will show that login successfully. Then, yung form 3 is lalabas, or the form 3 which is the
Kumbaga, pinaka-homepage kung website. Diba? Mag-uusapan. Okay. And then, need that height is mawawala yung form 1. Then, pagka yung count naman is greater than 1, so pagka yung nag-match is mas malaki sa isa or mas, siyempre mas marami sa isa. So, maybe that username and password is may nagmamayari na or na probably your second account. So, it can be, hindi pwedeng gumawa ng dalawang account na same password at saka username. Then else, pagka walang nag-match, username or password is incorrect. So, yun lang. Tapos, ito naman is basically, titignan niya lang kung may error. Then, isi-show niya lang yung kung ano yung error na yun. Then, finally, may SQL dispose. Disconnect from the MySQL connection. So, private sub, ito naman si BTN button. So, ay, BTN button. BTN register or registration button that if the user clicks it, madidiretso sa may form 2 which is the registration form. And then, magkahait na siya. Then, ganun din dito sa may sa may form 3 tuloy. Sa close button that if the user clicks it, then it automatically close. So, yun lang po yung form natin. Form 1, which is the login. So, try lang natin i-run. Baka may error. Tagal. So, pagka ayaw nyo na po makita tong tong database connection na to or connected to the database na text box, pwede nyo naman po siyang tanggalin sa may connection. Nilagay ko lang siya kanina. So, wala pa po kung out sa database. Try lang muna natin. BTN register click. Oops. What happens here? Oh, nagbag. Username or password is incorrect. So, yun. Nag-work na po si login natin. Siyempre, then si register mapupunta siya sa form 2 pagka-click natin. Pero yung form 2 natin is wala pang laman. So, ito. Gagawa pa lang natin. So, yun lang po yung login. Nagawa natin. Then, lastly, itong form 2. And after this form 2 is the form 3. Then, wala na. Yun, malapit na. Then, stop lang po muna natin. Di magawang tuluyan at tuluyan lang. Ano ba? Start tayo sa text boxes. Mas madali itong register kasi mag-add. Parang mag-add ka lang ng data sa my database. Text box, text box, text box. Another one for the confirm password. Okay, so label. Sa label kahit hindi nyo nabaguhin yung name niya. Kasi label lang naman siya. Ang importante yung mga buttons sa text box. Pero yung text username say password and then yung last is ito yung bago ano na punta yun yung confirm password so may logic pa rin pala na gagawin so guys madali naman ito confirm password oops number pangit tignan ano ba yan and then buttons isa para sa register and then isa for the close hindi sa login pumunta sa login button babain na lang natin para maganda tignan there you go tapos text nito is login para pag
clinic user, didiretso sa login form. So, text na yun, may name na ito. Katabi txt, username. And then, txt, confirm password. Okay. Ay, mali password ko lang pala to. Nakakalito na. Password. And then, ito yung confirm password. txt, confirm password. Tapos, sa Logix tayo. First is, establish na muna natin si database connection or so, gagawin lang pala natin muna yung name na ito. btn register. Tsaka gawin na lang natin itong close. Close. Okay. PEA. Close. Then, upon clicking, tago na lang natin si labels. So, dito is, sana yung okay. Onload, establish natin si database connection. So, connection. Tapos, when the user click the btn register, so dito tayo mag-start. So, anong gagawin natin so, yung confirm password mo na if txt that if txt password that txt if txt password that txt is hindi sila pareho ni confirm password txt confirm password then msg message box, let's say password not match. Tapos mali ito, dapat text to. Text. No. Then confirm password text. Excuse me. Tapos after this is yun na natin message box to. Message box that show. Then after that, return tayo. Okay, control save. Tapos if tapos na tayo sa condition, ngayon mag-insert na lang tayo ng data. So, anong gagamitin natin? So, choose one, try and catch. So, try it's in cm is equals to new mysql command command insert capital na lang natin insert into tbl
yung i-insert natin. So, username, and then password. Then, yung values niya. So, parang sa registration, nag-inform din lang, gawin na lang natin username, caps lock, username, and password. Then, after this is mali, sa libang sabi na yun. Then, parang i-constrain na lang natin sila. Constrain. Yun. And then, cm dot. Gaya na lang natin, ikunin na lang natin yung nasa form 1. There you go. Recommend yung gamit dito, then cm yung gamit natin doon. So, magawin na lang natin. So, Ctrl V, and then, cm, okay. And then, the next is gonna be, m dot, execute na natin siya. So, execute non-query. Ito. Execute non-query. Execute non-query. Tapos, message box. Ba't kasi tayo mag-enter? Message box that show login successfully. Registration successfully. Okay. Tapos, ano pa ba? So, after nyo mag-register, anong susunod? Sa dashboard, sa login. Sa login muna siya didiretso si form 1 that show. So, after nyo mag-register, dapat mag-login muna siya before going to the main page. So, that close. Okay. Ayan, tapos na din yung exception. Message box that show message. Okay. So, yun lang. Sana gumana. Control S man lang. Sana gumana. Pero may kulang. Yung button close. Ito, anong button close? Close button. Wala bang name to? Ulitin close naman. Wala. So, dito pala siya. Okay. So, need that close lang naman. Need that close. Yan lang. So, tapos na din. So, let's try to run na siya. Okay. Sa wakas tapos try. Wait lang natin. Okay. Magawayan at galuhin ng umulan na lakas gabi. Okay, so expand na lang natin to para kita sa screen. Let's say RONNIE. Wala pa po akong account sa may database. Click. Then it says password and username is incorrect. So gagawa po muna ako ng account sa may database. Or kahit mag-register na lang ako dito para kita. I-stop na natin. Then lakihan ko na lang yung lakihan ko na lang yung design. Mas yun. Ayan, design.
para mas kita sa screen ko. Yun, okay na. As long as functionality naman po siya, and okay na yan. Functionality naman, no need to design anymore. Okay na yan. Tapos form 2, sa form 2, bagay lang sa ulan. So form 2, dito ako na lang. Pumunta yan. And then, sa form 3 is maglagay na lang tayo ng how do you call this? Label. Kasi, text natin. Welcome to your dashboard training. Welcome to your dashboard. So, ayun. So, ayun. Kita nyo. So, can we make it the size bigger? Sasun dito yung size. Size. LCD, FB, ano pa? Ito. Total 100, 123. Bakit ganun? Sige, ganyan. Okay, ganyan na lang muna. So, try na natin. First is run it first. Up. Wala na akong storage. 5. Connected to the database successfully. And then, let's click the register. Connected. So, may nilagay akong connection establishment ng connection sa may form to. So, pwede naman natin maalis to. Pero let's just leave it there muna. So, let's say, gawa tayo ng account. Let's say, RONNIE. And then, password is same or, no. Let's say, 1234. 1234. Password is 1234. Then, parang mas maganda pagka ginawa natin hash to or parang star para magmukhang totoong password siya. Try natin, registration successful. So, tandaan natin, Rooney, caps lock, tapos password, 1234. Okay. Then, say RONNIE, password, 1234. And then, click login. Login successfully. Dapat madidiretso sa main page or sa form 3. Ayun. So, welcome to your dashboard, Ronnie. So, yun lang po. Wait, try lang muna natin na imali yung password. So, stop na muna natin. Saan tayo? Ay, sa may form 1, sa login. Try natin gawing naka-hash si ito. Password or parang yung star. Saan ba yan? Dito gawin false or true. Try lang natin tsaka yung character. Password character, let's say yung hash. Or yung star. And then then save. Tapos try ulit natin. So, yan. So, let's say password ay RONNIE. Then, try natin imali yung password. So, saan? So, kasunod natin. So, maglagay ako ng hindi 1.3 kung ano na lang. So, let's click login. Password. The username or password is incorrect. So, ayun na po siya. Then, try natin mag-register. Then, tingnan natin sa may database. So, let's see.
PF102, PF na lang, PF, tapos yung password is 102. 102, confirm password. 102, then try natin i-register. Registration successful. Then ayusin natin lahat. PF, and let's say 102. Then login successfully. Now ngayon, try natin mag-duplicate ng account, pero tingnan muna natin si host. Local host na email. So, yung natin, yung user DB, pina-stick yun user DB, or di mo login. User DB ba yun? Sa pa natin mo login. Then, table, login. Hindi siya dito, okay. Nasaan yun? Email DB, user TBL. Ano ba yung database ko? Wait lang, check ko lang po. Database. PF102DB po. Si PF102 pala yun. Then, DBL login. So, yun, nandito na po yung mga ginawa ko.